Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon naman po ang pag-uusapan natin is about dengue. Kasi tag-ulan na naman. Sigurado po tataas ang kaso kung hindi po tayo kikilos. So sa katunayan po, madali po nating i-prevent ang pagdami ng dengue cases sa ating bayan or sa ating lugar, no? Kalinisan lang po ang solusyon po dyan. Maglinis, hindi lang porket maglinis ng 4 o'clock habit, sa alas 4 na lang po tayo maglilinis. Dapat araw-araw po tayo maglinis. At syempre, nandyan din po yung sinasabi nilang kailangan natin puksain yung breeding site ng mga lamok. Pag sinabi mong breeding site, kung saan sila nangingitlog, malinis na tubig, doon po sila nangingitlog. So saan-saan pong lugar yan. So marami po dyan sa kapaligiran nyo, sa likod ng bahay nyo, sa backyard nyo. Yung mga bote, yung ano ng nyog, lapis, mga timba na walang takip, flower vase, alulot. Sa mga puno naman, yung sa saging, yung sa gulong, no? Lagi po nating palitan or itapon yung tubig or itaob, no? Takpan din yung mga drums na may tubig para hindi po sila dumami at hindi po sila doon mangitlog. So, ito ay hindi trabaho lamang ng isang ahensya ng gobyerno. Ito ay collaborative efforts ng lahat ng ahensya ng gobyerno. At hindi lang ito trabaho o responsibilidad ng isang barangay or ng isang bayan or ng isang pamilya. It is collaborative efforts ng lahat ng community members. Kasi kung malinis yung barangay A at yung barangay B hindi naglilinis, yung barangay A pwede ring magkaroon ng dengue dahil doon sa barangay B na hindi naglilinis. So kailangan magtulungan po tayo. Collaborative efforts. Lahat po tayo ay may responsibilidad. So yun lamang po. Sa susunod na video ko about mga signs and symptoms ng dengue at ano yung mga management kung tayo po ay nagkaroon ng dengue. So again, see you soon. Thank you. Bye-bye. Please like, share, and follow me for more details.